Sa kabila nga po mga idol ng magandang performance ni Jalen Green last season sa Houston Rockets, hirap pa rin naman nga siyang buhatin ang kanilang team na makapasok sa playoffs ng Western Conference matapos lamang silang bumagsak sa ika-11th seed. Kaya sa pagpasok nga po ng bagong kampanya, sisiguraduhin nga po nitong makakabalik na sila. Pero para magawa niya yan, kailangan nga po niyang higitan ang kanyang mga ginawa ng nagdaang taon. Kaya 2 buwan bago magsimula ang season, inumpisahan na dito ang pagpapa-improve ng kanyang galaw. Sa katunayan, nag-host pa nga siya ngayon ng kanyang sariling mini camp kasama ang ilang mga elite player. Desidido nga po si Jalen Green na umangat lalo ang kanyang laruan para maging isang all-star caliber, gayong sa ganyang paraan matutulungan niya ang Houston Rockets na maging competitive sa West at makabalik sila sa playoffs sa unang pagkakataon simula ng umalis sa kanilang team si James Harden. Samantala, lingid nga sa inyong kaalaman, isa nga po sa mga dahilan bakit walang nagawang pagbabago o trade ng Los Angeles Lakers ay sa kadahilan ng puno na ang kanilang lineup. Ibig sabihin, wala nga silang bakanteng pwesto para kumuha pa ng bagong malalaro sa free agency. Kaya habang sinusolusyonan ng front office ang ganitong klaseng problema, focus nga sila sa kasalukuyang coaching staff na pinangungunahan ni Coach JJ Redick sa paggawa ng game plan at estratehiya. Base nga sa ibinulgar ni Jovan Boha na isang Laker insider ng The Athletic, isa nga po sa mga inuna nila ngayon ay ang pagbuo ng bagong starting lineup. Kita na rin naman nila na hindi gumana last year ang starting lineup noon, kaya kailangan nga po nilang gumawa ng kaunting pagbabago. Sa katunayan, una nga po sa kanilang option ay si Jackson Hayes na sa kanilang starting 5 kasama ang kanilang mga dating starter na sina D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James at si Anthony Davis na pinag-iisipan na nga po nilang ibalik sa power forward upang mas maipakita nito ang kanyang tunay na potensyal. Sa kabilang banda, matapos nga pong makuha ni Anthony Edwards ang kanyang unang gintong medalya sa Olympics, hindi na nga ito napigilan pa ang kanyang sarili na mag-ingay muli. Sa katunayan, marami nga po itong ibinulgar sa media patungkol sa nangyari sa USA at sa iba pang storya sa NBA. Pero lahat nga po ng sinabi nito, mas nagtatak sa mga fans at analyst ay ang naging controversial na opinion nito tungkol sa 90s basketball. Ayon nga po sa kanya, since hindi siya nanunood ng mga old school basketball, wala rin naman nga siyang karapatan na magsalita dito. Basta't alam nga po niya, marami ang nagsasabi na mas mahirap nga po maglaro noon kaysa ngayon. Pero para sa kanyang opinyon, naniniwala siya na bukod kay Michael Jordan, wala nang iba pang player ang merong totoong basketball skills noon. Kaya hindi nga po siya nakapagtataka bakit manghang-mangha sila sa mga galawan noon ni Michael Jordan na hindi rin naman nangyayari ngayon since halos lahat ng mga malalaro meron ng skills. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.